Mas naghigpit ang sektor ng transportasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo na't nalalapit na ang inaasahang holiday rush. Bukod kasi sa nangyaring pambobomba sa Marawi City, isa namang pampasaherong bus ang nauwi sa trahedya ang biyahe matapos mahulog sa bangin sa Antique. Ang sentro ng balita niya mula kay Karen Villanda, live. Angelique, malagim na aksidente nga ang ikinamatay ng ilang mga sakay ng pampasaherong bus sa Antique matapos nga na mahulog sa bangin. Kaugnay nito ay nagsasagawa na naman ng investigasyon ng LTO ukol sa insidente. Samantala, Angelique, kaugnay naman ng pagpapasabog sa Marawi, naghigpit na rin ang seguridad sa mga terminal. Wasak ang harapan at nagkandayo-piyo-pi na ang pampasaherong bus na ito matapos mahulog sa bangin sa Igbukay, Hamtig, Antique, bandang alas 4:30 ng hapon kahapon. Ayon sa bus company ito na Vallecar Transit Inc., sakay nito ang 24 na pasahero kung saan sa kasamaang palad, higit sa 10 ang kumpirmadong namatay. Kabilang dito ang driver, konduktor at inspektor ng bus. Hindi pa kumpirmado sa ngayon ang bilang ng mga nakaligtas at suma total na mga namatay sa insidente. Pero ang Land Transportation Office, iimbestigahan na ang dahilan ng pagkahulog sa bangina ng pampasaherong bus para na rin mabigyan ng hustisya ang mga namatay at hindi na maulit muli ang malagim na aksidenteng ito. Muli din binigyan diin ng LTO ang kahalagahan sa pagtitiyak ng roadworthiness ng sasakyan, kaya naman kanilang ikinasa ang no registration, no travel policy. Iminungkahi rin ni LTO Chief Vigor Mendoza na kung maaari ay gawing kada linggo ang inspeksyon ng roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan, lalo na't papalapit na ang Kapaskuhan kung saan maraming pasahero ang babiyahe. Ayon sa kumpanya ng basa, handa sila makipagtulungan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa investigasyon ng aksidente. Sasagutin rin nila ang gasto sa libing, pampagamot at magbibigay ng financial assistance sa mga biktimang pasahero. Samantala, hindi lamang aksidente ang binabantayan ngayon sa pagsakay ng pampublikong transportasyon. Naghigpit na rin ang seguridad sa terminal sa harap ng insidente ng pagsabog sa Marawi. Sa PITX, magpapakalat na ng mga security ng nakasabilyan. Well, our own, our very own, kasi siyempre, mas madali kasing makita yung mga naka-security uniform, and we thought mas maganda kung meron ka naka-plain clothes para ganon, indiscreet siya at hindi mamamalayan kung sino man yung may masamang tangkain, hindi nila makikita. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police ang seguridad sa mga pampublikong lugar. Nakabantay nila ang otoridad, lalo na ngayong magpapasko. Magiging busy naman ang mga malls and yung mga areas of convergence. So I just want to make it sure na yung ating kapulisan na yan dyan and the proper security measures at saka inspection is being done. Some sort of emphasizing lang na dapat pag-itingin yung pagbabantay ng ating mga kapulisan sa seguridad ng ating mga kababayan. Kahit merong nangyari sa Marawi, talagang ginagawa na natin to. But what we wanted really is ma-emphasize lang. Angelique, nagsagawa ng presko ng Antique LGU kasama na ang PNP. Dito nabanggit, Angelique, nabundok yung dinaanan ng bus at nahulog nga sila sa bangin. Naging pahirapan din, Angelique, yung paghingi ng tulong dahil nga sa kawalan ng signal ng telepono sa lugar ng aksidente. Angelique. Okay, so Karen, nabanggit mo kanina 10 yung mga namatay, pero meron bang opisyal na update dyan? Dahil iba-iba daw yung mga numerong lumalabas. Ano nga ba ang update ng mga opisyal din ng Antique? Yes, Angelique, dun sa presscon nga ng Antique LGU, ang sinasabi doon, 16 yung natagpo ang patay on-site at may nadagdag pa na isang pasahero na namatay sa ospital kanina, na critical nga yung kalagayan, namatay ng alas 3 ng madaling araw kanina. So all in all, Angelique, 17 ang bilang ng mga namatay out of 28 na pasahero. So 4 dito sa mga pasahero na nakaligtas ay may minor injury, 7 naman ang critical pa. Sa ngayon, Angelica, hindi pa nga isinapubliko ng PNP yung pangalan ng mga pasaherong namatay bilang respeto na rin sa mga pamilya. Pero may sinasabi doon, binabanggit na isa ang lalaki na unidentified pa sa ngayon. Ay naman sa QC, sa Antique LGU, Angelique, ay karamihan sa mga pasahero ay mga Antiqueño at may 2 dito na foreign national.
Angelique. Okay, meron din bang nadamay ng mga residente sa pagkahulog ng bus sa bangin? Yes, Angelique, sa kabutihang palad, no, walang nadamay na ibang mga residente doon sa pagkakahulog nga ng basa. But yun nga lang, Angelique, no, nauwi pa rin ito sa pagkasawi ng 17 individual na sakay ng pampasaherong basa. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.